Magandang umaga po sa ating lahat. Isa pa nga po is magandang umaga sa ating lahat. Pwede ko po ba kayong anyayahan na tumayo? Sabayan niyo po ako na umawit para sa ating Panginoon. Pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Praise you, Father. Patuloy po tayong kumanta ng papuri para sa ating Diyos. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo,
Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Sabihin niyo po ang umawit. Sa'yo ay pumisan, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus.
Father. Salamat po, Panginoon. Ikaw ay tunay na dakila sa amin, Lord. We praise you and glorify you. We give you the highest honor and praises that you deserve, Lord. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede na po kayong umupo. Praise God! Sa napakagandang mga awitin para sa ating Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo uli? At pakiukupa yung mga upuang nasa unahan ninyo. Please. Salamat po sa inyong cooperation. Unahan po tayo para mas marinig po natin ang magandang balita ng ating Panginoon sa araw na to. At maraming salamat po sa ating worship team. Nagpapasalamat po tayo sa ating dakilang Diyos sa pagbibigay ng talento sa kanila at buong pusong pagsamba at pagpuri sa araw na to. Nararapat lamang po na talagang magpuri, magsamba tayo sa ating nag-iisang buhay na Diyos. Amen. Amen. So muli po, magandang umaga sa ating lahat at welcome po tayo sa Tagalog service dito sa third floor ng GCF Naga. Okay? Gaya po ng palagi nating ginagawa sa bawat linggo, tayo po ay gusto po nating kilalanin kung mayroon po ba tayong mga bisita sa araw na to o kaya isa o dalawang beses pa lamang nakakadalo sa Sunday service ng GCF Naga. Mayroon po ba? Dito po? Wala? Sa gitna? Ay, mayroon, brother. Pang dalawang beses. Maraming salamat sa Diyos at kayo po ay nakadalo. At sana po, tuloy-tuloy po na makadalo po kayo sa ating Sunday service. Salamat, brother. How about po dito sa side na to? Wala. So kung wala naman po, inaanyayahan ko po lahat na tumayo at batiin po natin ang isa't isa. At bigyan po natin ng matamis na ngiti ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Yan. At sana po at naway kapag nagkita-kita po tayo sa labas ng simbahang ito, maalala po natin na ito ay ating brother or sister. Yan. Okay. Praise God for the attendees sa araw na to. At salamat sa magandang panahon. Nagpakita si Haring Araw at napakaganda ng panahon po natin ngayong araw na to. Okay, bago po tayo magsimula, mga munting paalala. Okay? Una, kung mayroon po tayong mga dalang gadgets, yung cellphone, yung ating tablet, yung ating smartwatch, kindly check po. Paki-check lang po, paki-double check kung ito ay naka-silent mode o kaya mas maganda po kung ito ay nakapatay para po hindi tayo maka-istorbo mamaya sa preaching at lalong-lalo na sa ating kongregasyon. Alright. At kung sakali naman po, mayroon po bang may mga dalang bata? Ay wala naman. But kung sakali po na mayroon kayong mga batang dala o kaya sanggol, inaanyayahan po na dito tumayo sa side na to ng ating worship hall para kung sakaling umiyak sila, malapit lang tayo sa cry room. Okay, so yun lamang po ang ating mga paalala. Once again, paki-double check po ang ating mga gadgets. Okay. Dumako po tayo sa mga announcement. 3 lang po ang announcement natin sa araw na to. Una po, yung membership class. Inaanyayahan po namin ang lahat na nais maging ganap na miyembro ng GCF Naga family. Na kayo po ay mag-sign up para sa gaganaping worship
membership class. Pumunta lamang po kayo sa ating opisina dyan sa second floor at hanapin sina Sis Vina or Sis Jade. Ito po ay ginaganap sa bawat unang Sabado ng buwan at ang susunod pong membership class ay sa darating na Marso 7, 2026 sa oras na alas 8 ng umaga. Ulitin ko po, iyon po ay gaganapin sa March 7 sa oras ng alas 8 ng umaga, unang Sabado ng bawat buwan. Pangalawang announcement, Worship Night. Wow! Iniimbitahan po namin kayong lahat na makibahagi sa ating Worship Night. Ito po ay gabi ng pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating dakilang Panginoon sa pamamagitan ng pagsayaw, pagkanta o kahit sa paglundag sa saya. Ganun po ang ating ginagawa sa Worship Night. Ito po ay gaganapin sa February 27, 2026. Sa ganap na alas 6 ng gabi, pakimarkahan lamang po ang iyong mga kalendaryo para hindi po nating makalimutan itong masayang pagpupuri at pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng musika at sayawan. Okay po. Ngayon po, punta tayo sa group. Kung kayo po ay palagi na rin naman na kasali sa ating Sunday service, isa po sa mga estratehiya ng ating simbahan, iyon po ay magkaroon tayo ng group. So, hinihikayat po namin kayong lahat na sumali sa group para sama-sama po tayong lumago sa pananampalataya at mas matuto tungkol sa salita ng Diyos. At ito po din ay isang avenue para tayo ay magkaroon ng mga kaibigan sa ating Panginoong Hesukristo. Kung wala pa po kayong kinabibilangang grupo, mangyari lamang po na kayo ay magtanong sa ating admin office o kaya mag-search po kayo doon sa pamamagitan ng ating FB page. Iwanan lang po ninyo yung mga detalye ninyo at kami na po ang bahalang mag-contact sa inyo para pakilala po namin kayo sa mga groups natin. Yun lamang po ang ating mga mga announcements sa araw na to. Para po sa ating pastoral prayer. Tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa umagang ito, sa inyo pong pagdala sa amin sa lugar na ito. Tinataas po namin at tinadakila ang inyong pangalan. Binibigyan po namin kayo ng pinakamataas na papuri at pagsamba. At sa aming kalagitnaan, Panginoon, kayo lamang ang maitaas at maidakila. Kami po ay lumalapit sa inyo na kami ay makasalanan. Alam po namin na kami ay nagkakasala dahil kami po ay hindi perpekto at wala pong sa amin ang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan. Kaya nga po kami ay nagpapakumbaba at lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Salamat Panginoon dahil kayo ay tapat at tapat kayo sa inyong pangako. At sinabi ninyo na ang sino man na nagkasala ay maaring humingi ng tawad. At kayo ay banal na Diyos, kayo ay mabait na Diyos, at kayo ay nagpapatawad na Diyos. Kaya nga po, humihingi kami ng kapatawaran at salamat Lord sa paglilinis na aming tinatanggap ngayon, ng aming isip, ng aming bibig, ng aming mga puso, ng aming mga katawan. Salamat, Panginoon. Salamat sa biyayang ito na ipinagkaloob ninyo sa pamamagitan ni Hesukristo na siyang nagdusa, namatay sa krus ng Kalbaryo upang kami ay tubusin sa aming mga kasalanan at kami ay patawarin. Salamat, Jesus, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa bawat isa na nagsisi at nagtiwala sa inyo
na siyang tagapagligtas at Diyos. At sa inyong pagkabuhay mula sa kamatayan, inyo pong tinanggal ang epekto ng kasalanan sa amin na kamatayan, na habang buhay na kamatayan at parusa sa impyerno. Salamat, Panginoong Jesus, sa regalong ito na inyong pinagkaloob. Salamat din, Panginoon, sa inyong mga salita na siyang nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng encouragement, nagbibigay ng pagtuturo, nagbabago ng buhay, at nagbibigay, Lord, ng kaayusan sa aming pananaw at sa aming mga ginagawa. Salamat, Lord, sa mga biyayang ito, sa mga spiritual gifts and blessings na ipinagkaloob ninyo. Papasalamat din kami, Lord, sa mga physical and earthly blessings na inyong ring pinagkakaloob sa amin. Salamat, Lord, sa panibagong araw na inyong dinagdag sa amin. Salamat, Lord, sa magandang kalusugan na inyong binigay. Salamat sa inyong provisions throughout the week. Tunay nga po na kayo ay Diyos na nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. Salamat din, Lord, sa aming mga kamag-anak, kapamilya, sa aming mga kaibigan at church community kung saan po kami ay inyong kinonect at maging bahagi. Salamat, Lord, dahil meron kaming mga kamag-anak, mahal sa buhay at mga kaibigan na siyang nagdarasal para sa amin, tumutulong sa amin at gumagabay sa amin. Salamat din, Lord, sa trabaho, sa business, sa profession, maging sa opportunity na kami ay makapag-aral upang kami ay balang araw makatulong din sa aming komunidad. Salamat, Lord, sa mga blessings na ito. Tunay nga po na ang magagandang mga pagpapala ay nanggagaling sa inyo. Salamat din, Lord, sa mga problema, sa mga challenges, mga sitwasyon kung saan ang aming pagtitiwala sa inyo ay nasusubok at pinapatatag. Salamat, Lord, sa mga pagkakataong ito dahil nakikita po namin ang inyong kamay na siyang kumikilos at ang inyong pagpapala na patuloy ninyong ipinagkakaloob. Kami rin po ay lumalapit sa inyo na may mga personal na pangangailangan. Ang iba po sa amin ay mayroong may sakit at humihingi po kami ng kagalingan. Maaari ito ay isang kamag-anak, mahal sa buhay, kaibigan. Dalangin po namin ang inyong kamay na nagpapagaling at ang kagalingan mula sa kanilang mga karamdaman. Pinagpipray din po namin ang mga nangangailangan ng financial resources. Dalangin po namin na kayo po ang mag-provide nito. Bigyan nyo kami ng talino upang kung paano mapalago ang aming negosyo, kung paano ma-improve ang aming serbisyo. At sa mga naghahanap, Lord, ng trabaho, dalangin namin na buksan po ninyo ang mga opportunities kung saan kami ay makapaglingkod sa aming kapwa. Tinadalangin din po namin ang mga kapatiran na meron pong pinagdaraanan na emotional, psychological, or even mental na difficulties. Humihingi po kami ng inyong kapayapaan sa mga kapatirang ito. Tinataas din namin sa iyo, Lord, ang aming bansa, ang aming bayan, ang aming probinsya, ang aming mga leaders, Lord, sa national, sa local, maging sa municipal at barangay level. Dalangin po namin ng Ebanghelyo ay maiproklama, mai-share sa mga opisinang ito, sa public, maging sa private. Dalangin po namin na magkaroon ng tunay na pagsisisi sa kasalanan at pagtitiwala sa inyo na siyang tagapagligtas at Diyos ng aming mga buhay. Dalangin po namin ang transformation sa mga public and private offices na involved sa corruption,
Dalangin po namin na inyo pong patuloy na i-expose at huwag hayaan, Lord, na na walang hustisya, lalo na po sa mga nagkasala at nagnakaw sa kaban ng bayan. Dalangin din po namin na kayo po ang raise up ng mga godly leaders sa aming bansa, sa amin pong bayan. At ihanda niyo po sila sa mga oras na ito upang sa panahon ng pagboboto sa inyo pong dakilang plano at naisin, bigyan ng talino ang bawat boboto na sila ay maihalal at mailagay sa mga pwesto kung saan sila ay tunay na makapaglilingkod sa aming bansa at bayan. Dalangin po namin ang inyong pagpapala sa pagpapatuloy ng aming worship service. Pinagpipray po namin ang iba't ibang evangelical and Christian churches all over the world, all over our nation. At patuloy kami na magsama-sama, magkaisa sa pagproklama ng inyong salita. Ganon din, Lord, ang aming mga satellites sa Daet, sa San Pablo, sa Legazpi, at ang mga growth groups, discipleship groups, at mga satellites din ng mga simbahang ito na inyo pong itinalaga. At ang bawat na miyembro at dumadalo sa simbahang ito, bawat pamilya, bawat leader, bawat volunteer, Lord, ay inyong pagpalain. Salamat, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, paalala sa ating lahat, double check or triple check ang ating mga gadgets. At doon po sa kararating din lamang, double check din po ang inyong mga gadgets. Mas mabuti pong ito ay naka-silent mode or nakapatay. Ngayon po ay tumungo na tayo sa pagbibigay kaloob sa gawain ng ating Panginoong Hesus. Hayaan niyo po akong basahin ang teksto mula sa 2 Korinto, Kabanata 9, talata 6 hanggang 7. Ito po ang nakasulat. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng konti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Tumayo po tayong lahat para sa ating pag-awit ng Doxologia. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Amen. Tayo po ay manalangin. Amin namin nasa langit na banal, nag-iisa naming Diyos. Kami po ay dumudulog sa inyo ngayong umaga. Dalangin po namin na kayo ay papurihan at sambahin sa aming pagbibigay, sa aming pagkakaloob. Panginoon, tinataas namin po ang aming mga puso. Linisin niyo po ito. Alisin niyo po ang malisya, alisin niyo po ang ganid sa aming puso. Para po kami ay maging nararapat na magbigay sa inyo. Bigyan niyo po kami, Lord, ng pagkakataon na maibahagi ang
piraso ng aming pagtatrabaho bilang pagsamba sa inyo, Panginoon. Lord, dalangin namin sa inyo ang aming mga estudyante. Bigyan niyo po sila ng karunungan, linangin ang kanilang mga kakayahan. Ihanda niyo po sila sa pagsisilbi sa inyo at sa inyong mga sangkatauhan. Lord, itinataas din po namin sa inyo ang aming mga empleyado. Bigyan niyo po sila ng lakas, ng katawan, ng kaisipan para makapaglingkod sa kanilang mga employer. At ito po sila ay magkaroon din ng mataas na panunungkulan sa kanilang pinagtatrabahuan. Lord, tinataas din namin po ang aming mga nagninegosyo, mga kapatid na nagninegosyo, Lord. Bigyan niyo po sila ng karunungan kung paano patakbuhin ang kanilang negosyo ng maayos at para makapagbigay po sila ng serbisyo sa inyong mga sangkatauhan, Lord. Lord God, alam po namin na hindi nyo kailangan ang aming kaloob sa araw na to. Pero alam po namin din na kayo ay kaya po ninyo itong paramihin para ito ay makarating sa mga nangangailangan at marinig po nila ang mabuting balita galing sa inyo. Hindi lang po dito sa dako ng Naga City, but also sa lahat ng bayan, karatig bayan, at kahit sa ibang bansa po. So Panginoon, marapatin niyo po kami na makapagkaloob po sa inyo. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po ay umupo. Sa ngayon po, dumako tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Mateo, Kabanata 11, talata 9, at sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 7, talatang 15 at talatang 39. Ulitin ko po, aklat ng Mateo, Kabanata 11, talata 9, at aklat ng unang Korinto, Kabanata 7, talatang 15 at 39. Kung kayo po ay mayroong dalang mga Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa kanyang salita. Mateo 19, talata 9. At sinasabi ko sa inyo, ang sinumang makipaghiwalay sa kanyang asawa, maliban dahil sa pakikiapid at mag-asawa ng iba, ay nangangalun niya. Unang Korinto, Kabanata 7, talatang 15. Ngunit kung ang hindi sumasampalataya ay humiwalay, hayaan siyang humiwalay. Sa mga ganitong kalagayan, ang kapatid na lalaki o babae ay hindi alipin. Tinawag tayo ng Diyos sa kapayapaan. Talatang 39. Malaya siyang mag-asawa kanino man niya ibigin, tanging sa Panginoon.
Purihin po natin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Pwede na po tayong umupo. Salamat po, Brother Marlon, sa pangunguna sa ating worship service. Ngayong umaga, magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay muling manalangin at lumapit po sa Panginoon. Aming Diyos, kami po ay muli na nagpapakumbaba, humihingi po ng inyong pangunawa upang maintindihan namin ang inyong mga salita. Dalangin po namin na buksan ninyo ang aming isip, aming puso, aming tenga sa inyong salita. At ito ay maintindihan namin, maisagawa, Lord, ang mga applications at maituro din to sa iba. Salamat, Panginoon, dahil ang inyong mga salita ay nagbibigay buhay. At ito ay mas matalas pa sa matalim na kutsilyo at ito ay kayang mag-divide ng mga buto dahil ang iyong salita po ay tapat at ito po ay totoo at ito po ay nanggaling sa inyo. Marami pong salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay nasa mini-series po patungkol sa relasyon. At dahil buwan pa rin ng February, we are celebrating the month of love or the month of heart. At ito po ang huli na linggo ng Pebrero and we will devote po yung Sunday na ito na meron sa isa pong mensahe na mayroon pong title na Diborsyo at Muling Pag-aasawa. Sa English po, Divorce and Remarriage. Aware po ako na ito pong biblical topic na ito ay practical. No? Kasi sa panahon ni Jesus, maging sa Old Testament, ito po ay nangyayari na. No? Ang divorce. At malalaman po natin yan, napapag-aralan pa po natin yan maya-maya. At ito ay nagpapatuloy hanggang sa mga panahon natin ngayon. Kahit ito po ay practical na issue, alam ko po na hindi ito masyadong naituturo at naipipreach sa pulpit, no, ng mga simbahan dahil nga ang topic na ito ay sensitive. No? At marahil, ang iba sa atin dito na nandito ngayon at mga nanonood ay merong kakilala o nagkaroon ng experience patungkol sa divorce or even sa muling pag-aasawa. So, ito po ay hindi lang sensitive o controversial na topic. Ito po ay biblical na topic din. And in fact, marami pong sinabi patungkol dito ang Bible sa Old Testament at saka po sa New Testament, lalong-lalo na po si Jesus at si Pablo. Ang pag-aasawa po ay disenyo ng Diyos. Subukan kong kontrolin dito yung slide. Sige, kaya ba natin? Yan. So ang pag-aasawa po ay disenyo ng Diyos. Ito po ay isang covenant design. Pag sinabi hong covenant, meron hong relasyon ang Diyos sa mga tao na tipan, yun po yung word na covenant, para po sa isang lalaki at isang babae. Ito ay nilalayong maging permanente. Dapat ito po ay permanent. Ito ay faithful or tapat at larawan ng relasyon ni Kristo sa kanyang iglesia. Subalit, dahil po sa pagkahulog, nung pumasok po ang kasalanan, ang pag-aasawa na dati ho ay perfect at ang design ng Panginoon ay ito ay maging permanent, ang pag-aasawa ngayon ay nabubuhay sa mundong ang kasalanan ay sumisira sa pag-ibig. So na-distort na po ang pag-ibig. Maging yung definition at idea natin ng pag-ibig ay sira na, iba-iba na, lalo na pag hindi po natin alam ang salita ng Diyos. No? At nagpapahina sa pangako, yung covenant, yung vows. No? So it weakens the commitment ng mag-asawa. At eventually, sumisira sa kapayapaan.
No? So ang pag-aasawa sana masaya, no? Nagbi-build up sa bawat isa, kaya lang minsan ito ay nagiging area na ng pag-aaway at pagtatalo. Kaya nga yung iba mas ayaw nang umuwi sa bahay kasi pag uwi sa bahay parang may gerang haharapin. Itinataguyod ng kasulatan ang kabanalan or sanctity ng marriage or pag-aasawa. No? So, ibig sabihin po, ang Bible, yun po ang itinataguyod, no? Ang sanctity ng marriage. Kaya lang po, minsan, no, kailangan na pag-aralan din natin kung ano pang sinasabi ng Biblia at nagbibigay din ng pastoral na gabay sa mga pagkakataon na ang tipan, no, ang marriage ay sadyang winasak. No, ibig sabihin, sinadyang sirain. Ngayon po, ang layunin ay laging pagpapanumbalik, no, or restoration na tinatawag, or reconciliation. Yan po ang ating priority. At yan ang priority po ng mag-asawa, ayon sa salita ng Diyos, at yan po ang priority din ng simbahan. Sabi nga po sa unang Korinto, no, chapter 7, verse 10 to 11, no, at kasi hindi na natin to babasahin mamaya, pero bahagi po to nung context nung pag-aaralan natin sa 1 Corinthians. Sabi po doon, at sa mga may asawa ay nagtatagubilin ako, sabi ni Pablo, hindi ako kundi ang Panginoon, pertaining to Yahweh, na huwag hiwalayan ng babae ang kanyang asawa. Yun po yung tagubilin. No? Huwag hiwalayan ng babae ang kanyang asawa. Ngunit, kung siyang humiwalay ay manatili siyang walang asawa. So kung humiwalay daw siya sa kanyang asawa, mas maganda daw na siya ay huwag na munang mag-asawa or huwag na mag-asawa. Kasi po, mamaya, sa ating pag-aaral, ito po ay tinitignan ng Diyos na isa pong adultery. Okay? Ito po ay kasalanan. No? Yung humiwalay, tapos nag-asawa. Kung hindi naman, ay makipagsundo siya sa kanyang asawa. No? Yun yung best option. Makipagsundo sa kanyang asawa. At hindi dapat, sabi naman sa lalaki, iwan ng lalaki ang kanyang asawa. So, yan po ang goal. Ang layunin ay laging restoration at reconciliation. Ngunit, sa kanyang awa, sa awa po ng Diyos, sa kanyang pong mercy, ay naglaan siya ng mga biblical at legal na paraan para, or kung ang pagpapanumbalik, yung restoration po or reconciliation ay hindi na posible. So, maliwanag po yon. Kinapupuotan ng Diyos ang diborsyo. No, ibig sabihin, ayaw ng Diyos ang paghihiwalay. No, bakit po? Sapagkat siya ay Diyos na tumutupad sa covenant. Kasi ang marriage po ay isang covenant. No? Ito ay hindi lang commitment, hindi lang to nagbibigay ng pangako yung mag-asawa sa bawat isa. Yung pangako na sinasabi nila sa bawat isa na naririnig ng mga witness ay para sa Diyos. So yung pag nagwe-wedding vows po, no, nagsasabi ng mga pangako, promises, yung lalaki sa babae, yung babae sa lalaki, hindi lang nila sinasabi yun sa isa't isa. O hindi lang nila yun sinasabi para sa mga nakikinig. Sinasabi po nila yun sa harap ng Diyos. That's why ang marriage po is a covenant. No? At ayaw ng Diyos ang paghihiwalay. Sabi nga sa Malakay, no, chapter 2, verses 13 to 18. Basahin ko lamang po dito sa Tagalog. Malakayas ang Tagalog po niya, ang Filipino version. Hanapin ko lang po, chapter 2, verses 13 to 16. Mabilis lang po ito. May isa pa kayong ginagawang kasuklam-suklam. Kausap po dito ni Yahweh ang mga Israelites. Binabasa ninyo ng inyong mga luha ang dambana ni Yahweh.
Tumatangis kayo at dumaraing sapagkat hindi na niya pinapansin ang inyong mga handog at hindi na niya tinatanggap ang mga iyon. So, iyak po sila ng iyak. Hindi na ho sila binibless ng Diyos. Verse 14, tinatanong ninyo, bakit hindi? Sapagkat si Yahweh ang saksi sa pagitan ninyo at ng asawa ninyong pinakasalan nung kayo'y bata pa. Kasi ang command ni God, huwag silang mag-asawa ng hindi Jew or hindi Hudyo, yung mga hentil. Siya ay pinagtaksilan ninyo kahit siya ang inyong kabiyak, ibig sabihin companion at asawa sa pamamagitan ng tipan. O, yung iba po kasi, hinihiwalayan yung kanilang mga asawa para mag-asawa ng mga hentil o ng mga taga-ibang bayan o ibang bansa. Kaya nagalit po si Yahweh sa kanila. Verse 15, hindi ba't iisa ang ginawa ng Diyos sa inyo na may bahagi ng kanyang spirito? Pinagkaisa po sila. At bakit iisa? Sapagkat nais niya ng mga anak na makadiyos. No, gusto niya kasi po yung hindi ma-break yung bloodline ng mga Hudyo. So ayaw niya magkaroon ng ibang lahi. Kaya't ingatan ninyo ang inyong sarili at huwag ninyong pagtataksilan ang asawa ninyo noong kayo'y bata pa. Kasi bata pa lang po sila na engaged na sila. No? Hindi kasi uso sa kanila ang ligawan. Sapagkat sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, kinapupuotan ko ang paghihiwalay ng mag-asawa at ang paggawa ng karahasan sa asawa. Kaya't ingatan ninyo ang inyong sarili at huwag kayong magtaksil. So kinapupuotan po ng Diyos ang paghihiwalay, no? Ang pagtataksil, ang diborsyo. Sapagkat ang Diyos ay tumutupad sa tipan. Ngayon po, ang diborsyo ay bunga ng pagtataksil ng tao. Ito po ay dahil sa kasalanan at katigasan ng puso, no? Dahil din sa kasalanan. Gayunman, ang parehong Panginoon na nagtatag ng pag-aasawa, si God po kasi ang nagtatag nito, bilang permanenteng pagkakaisa ay nagsalita rin sa kanyang awa at katarungan, nagbigay po siya ng mga exceptions. Ano ho ang general rule? Permanent, lifetime, till death do us part ang marriage. Yun po ang general rule. Pero po sa pamamagitan ni Jesucristo at ni Pablo, nagbigay po ng 2 exceptions ang Diyos. Hindi po nito pinapahina ang pag-aasawa. It doesn't weaken the marriage, but kinikilala nito ang malungkot na katotohanan na ang lalaki at babae ay makasalanan. So, tingnan po ninyong katabi ninyo. Tingnan nyo rin po ang inyong sarili dahil tayo pong lahat ay makasalanan. At maari po tayong magkasala. Ngayon po, kapag ang tipan ay patuloy at sadyang winasak, no, paulit-ulit na winawasak sa pamamagitan ng 1, sexual na immoralidad, sexual immorality or pakikiapid, o pangalawa, kapag iniwan ng isang hindi mananampalatayang asawa, no, yung unbelieving spouse, ang marriage o yung kanyang asawa, ibig sabihin, inabandon na niya, ipinahahayag ng kasulatan na ang nasaktang asawa, yung offended spouse, yung victim na spouse, ay hindi na alipin ng marriage, kundi tinawag siya sa kapayapaan. Kaya pinanghahawakan ng Biblia ang 2 hindi mapaghihiwalay na katotohanan. Ano po yun? 1, ang pagiging permanente ng pag-aasawa ayon sa disenyo ng Diyos. No? Ibig sabihin po, dapat permanent. No? At ang kakatotohanan na sinasabi din na may awa ang Diyos. Doon po sa biktima, doon po sa inabandon, doon po sa na-offend
no, na spouse o na asawa. Yan. So, permanent ang pag-aasawa, till death do us part, ayon sa disenyo ng Diyos. Ngunit pag ito ay nawasak, ito ay nasira, ang awa ng Diyos ay nandun pa din sa offended spouse, no? Sa nasirang tipan. Kaya po, ang muling pag-aasawa or remarriage ay hindi po ito karapatan agad-agad sa lahat ng divorced. No, ibig sabihin, ayon po sa salita ng Diyos. No? Ngunit kung ang diborsyo ay nangyari sa batayang biblical, no, ibig sabihin dahil po sa sexual immorality at saka abandonment ng asawa, ito po yung biblical reasons or grounds, ang inosenteng asawa ay hindi na tinatawag na mangangalunya. Ibig sabihin, hindi na po siya magiging guilty ng adultery, no, sa pagpasok sa bagong tipan ng pag-aasawa sa Panginoon. So in other words po, ang remarriage, ang pag-aasawa muli, ay hindi din basta-basta. No? Bakit po? Kasi ito ay panibagong pagtatalaga sa orihinal na disenyo ng Diyos. Dahil po dun sa second marriage na yon, kailangan ganun pa din ang i-apply. No? Till death do us part pa din. So, handa na po ba tayo sa ating pagpapatuloy? Tingnan po natin yung dalawang exceptions. No? Meron pong dalawang exceptions na binigay sa atin. At malinaw na sinabi ng Panginoon, ni Jesus, na ang diborsyo ay sa maling dahilan ay hindi po katanggap-tanggap. No? Ngunit meron pong mga exceptions. So yan po yung ating pag-aaralan. At para po maintindihan natin ng lubos, alam ko po na limited yung time natin at marahil mamaya magkaroon kayo ng mga katanungan at hindi naman po to open forum. Maaring tanungin ninyo yung inyong mga growth group leaders sa linggo, sa mga araw na magdadaan, kung meron po kayong katanungan. Kaya po pinag-uusapan namin ni Pastor Ed na kung meron mga concerns or issues, gagawa na lang po tayo ng separate na pagtuturo na informal, no? Na hindi po sa Sunday preaching, kung sakali po meron kayong, especially mga legal concerns. So, pag hindi po biblical ang dahilan ng diborsyo, hindi po ito katanggap-tanggap. Tandaan po natin yan. So, meron pong dalawang exception. So, simulan po natin sa Matthew 19. Kasi po, ito po yung background at context nung atin pong main text, yung binasa natin kanina. No? So, ito po ay mababasa din po ninyo sa Marcos chapter 10, verses 1 to 12. Pwede nyo pong take down yon. At saka yung ibang mga verses dito ay sinabi din, ay sulat din sa Matthew chapter 5, Mateo 5, 31 to 32. Ito po yung patungkol sa nagtuturo po si Jesus ng mga tinatawag na Beatitudes. No? At naisusulat din to sa Luke chapter 16 and 18 kung saan sinasabi na pangangalunya, no? O adultery ang pag-aasawa ng hindi ayon sa exception na ito. No? So, basahin ko po yung Matthew chapter 19, verse 1. Nang matapos sabihin ni Jesus ang mga salitang ito, umalis siya sa Galilea at pumunta sa lupain ng Judea sa kabila ng Jordan. Sumunod sa kanya ang napakaraming tao at pinagaling niya sila roon. Ito na po yung verse 3. Lumapit sa kanya ang mga Pariseyo. Yan. Lumapit kay Jesus ang mga Pariseyo upang siya'y subukin, no, i-test. No, kasi, ito kasing lugar kung nasaan si Jesus, by the way, ito po yung lugar kung saan pinugutan ng ulo si John the Baptist. At isa kong dahilan bakit pinugutan siya ng ulo dahil nilabanan niya yung maling pag-aasawa ni Herod during that time. So, maaari na related po ito doon sa kanilang trap
no, gusto kasing nilang subukan, no, si Jesus, at usually ginagawa po yan ng mga Pariseo dahil gusto nilang siguro i-discredit si Jesus sa kanyang ministry. So ito po yung kanilang sinabi, ayon ba sa kautusan na hiwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan? So sinasabi po nila, pwede bang i-divorce ng lalaki ang kanyang asawang babae sa anumang dahilan? So anuman daw na reason or ground, no? By the way po, ang salita pong diborsyo ay hango po yan sa Greek word na apoluo, no? Yun po yung pronunciation siguro, or shalak sa Hebrew. At ang ibig sabihin po niyan ay pakawalan, no? Pakawalan or paalisin or send away or ipalayain na, no? To cut off. Yan. Kaya po yun yung mga minsan ginagamit ng Diyos na term pag gusto niyang paalisin o kaya i-cut off yung relasyon, no? Ito po ay isang legal na terminology, no? Kaya nga po minsan meron tong mga kaakibat na legalities. At ito po ay biblical, obviously, no? Ito po yung ating pinag-aaralan ngayon, at ito po ay controversial na topic. Kaya nga, ito yung tanong sa kanya ng mga Pariseo na gusto siyang testingin. So ano pong sagot ni Jesus? Ayan po yung tanong sa kanya, ito po yung sagot ni Jesus. Sumagot siya, ayon po kasi ito sa Deuteronomy 24, chapter 1. No? Yung tanong kasi nila na manggagaling doon. Pero bago po yun, sabi ni Jesus, sumagot siya, hindi ba ninyo nabasa na mula sa pasimula ay ginawa silang manlilika na lalaki at babae. No? So ibig sabihin, ang gagawin ni Jesus na katugunan sa kanila ay ibabalik niya sa original design. No? So, bakit po? Kasi ang tanong ng mga ang tanong nitong mga Pariseo na to, sabi ko nga, ay nakaugat sa Deuteronomy chapter 24 verses 1 to 4. Pero kukunin ko lang po yung first part. Sabi po diyan, kapag ang isang lalaki ay nag-asawa ng isang babae, no? At pinakasalan niya ito, so ito yung first marriage. No? At kung hindi siya makasumpong ng biyaya, ibig sabihin wala po siyang makitang pabor or favor sa mata ng kanyang asawa, sa kanyang paningin. So bias po nito. So tingin ng lalaki, wala na akong pabor na nakukuha sa asawa ko, sapagkat may nakita siyang kahiyahiyang bagay sa kanya. No? So dahil po dito sa part po na to sa Old Testament, yung mga rabbi, yung mga teacher po nila, may dalawang point of view. Karoon sila ng perspective, ng dalawang pananaw. No? Yung isa po na conservative, very narrow po, no? Si Shammai, si Rabbi Shammai, ang sabi po niya, ang interpretation niya doon, na mahigpit na ipinaliwanag ang may nakitang kahiyahiyang bagay na ang babae ay maaari lamang hiwalayan dahil sa malubhang sexual na kasalanan. Yun po yung kahiyahiya. No? Kasi sabi sa Deuteronomy, sabi po dyan, may nakita siyang kahiyahiyang bagay sa kanya. Ang interpretation doon ng isang rabbi ay ito ay dahil sa sexual immorality. So yun po yung conservative view. Ngayon, meron namang another rabbi na nagsabi, ito naman yung liberal na point of view, si Hillel, maluwag, no, ang kanyang pagpapaliwanag. Ibig sabihin, liberal. Sabi niya, hindi makasumpong ng biyaya sa kanyang paningin. Ito daw, ang ibig sabihin daw nito, pag hindi makakasumpong ng biyaya sa kanyang paningin, bilang anumang dahilan. So, ibig sabihin kahit anong dahilan. Kung halimbawa, maalat ang pagkakaluto ng asawa ng kanyang pagkain, pwede na niyang hiwalayan.
Halimbawa po, kasi noon, kailangan may takip yung kanilang mukha. Pag tinanggal po yon, pwede na niyang hiwalayan. Pag nakita lang daw niya na yung suot, kita yung tuhod, pwede na daw hiwalayan. Okay. Pag nakita daw niya na nakikipag-usap sa ibang lalaki, yung kanyang asawa, pwede na po niyang hiwalayan. At sinuportahan pa to ng mas batang rabbi, ibig sabihin later on, sabi pa niya, pag may nagustuhan ka ng iba, pwede mo nang hiwalayan ng inyong asawa. Ganun po katindi yung interpretation na yun. So, ito po ang nagpapahintulot ng divorce, ng diborsyo, sa halos anumang bagay na hindi nagustuhan ng lalaki. No, kahit yung masunog lang yung pagkain, sige, pwede nang hiwalayan. At dun po nanggagaling yung tanong ng Pharisees. No? Kanino ba kakampi na point of view si Jesus? Dito ba kay Shammai na sabi, sexual immorality lang ang reason para magkaroon ng paghihiwalay o kahit anong dahilan? Kaya nga po kung babalikan natin yung tanong nila, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan? So, parang nililid nila si Jesus dun sa rabbinic perspective na ni Hillel na kahit anong dahilan pwedeng i-divorce. Ayun. So, yun po yung pinaka-context nitong ating pinag-aaralan ngayon. At ano pong sabi ni Jesus? Sumagot siya, hindi pa ba ninyo nabasa? Nakakatuwa tong si Jesus, di ba? Kasi medyo sarcastic ang kanyang pagsagot. Hindi ba ninyo nabasa? Sa Bible, di ba? Mga expert kayo ng Biblia, di ba? Pinag-aaralan niya, mga doktor kayo ng Biblia, binasa niyo yung Torah, binasa niyo yung first 5 na book, no? At inyong minimemorize pa yan at alam na alam niyo yan. Kaya nga po ini-expect ng Panginoon na nagbabasa ng Biblia ang bawat isa. Kaya po nung nagme-meditate ako dito, parang nag-guilty ata ako dito, Lord. Parang di ako masyado nagbabasa minsan ng Bible, lalo na pag busy. Hindi pa ba ninyo nabasa na siya'y lumalang sa kanila mula sa pasimula ay ginawa silang lalaki at babae? So, si God daw, siya ang lumalang, male and female. Napaka-controversial din yan ngayon na topic, no? Lalo na sa Facebook. Kung kayo po ay nasa social media, ito po ay isa sa mga controversial na topic. Pero hindi po yan ang pag-aaralan natin ngayon. Tuloy tayo. At sinabi, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalaway magiging isang laman. Ito po yung sa Genesis chapter 2, pinag-aralan po natin to. No? Ito ay patungkol po sa pag-aasawa, sa principle ng pagiging isa ng mag-asawa. So, hindi na po 2, 1 na siya. Ang galing, no? Parang 1 plus 1, dapat 2, pero 1 plus 1 equals 1. Yun yung equation, mathematical equation ni Lord. So, 1 husband, 1 wife, mag-isa na sila. So, 1 plus 1, 1. Okay. Ngayon, sabi sa Matthew 19:6, sa gayon, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. 1 plus 1 equals 1. Kaya't ang pinagbuklod ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. So what God has put together, let no man separate. Yun po yung utos. Yan po ang design ni God sa mag-asawa. No? Kaya yung mga kabataan na nagbabalak mag-asawa, dapat sigurado tayo, okay, na dun sa ating magiging asawa dahil yan po ang design ni God, till death do us part. So nakita po ninyo yung sagot ni Jesus, ang tanong ng mga Pharisees, pwede ba maghiwalay kahit anong dahilan? Sabi ni Jesus, si God ang nag-design ng marriage at hindi dapat maghiwalay. So yun po ang context nito.
Kaya, dadako po tayo, sabi niya, meron pang tinatawag dito, rebuttal. Nag-rebat yung, Pharisees. May tanong ulit sila. Nagtanong sila sa kanya, kung gayon, bakit pinag-utos sa amin ni Moises? Kasi nga, hindi nila nakuha yung, tinatrap nila, hindi nila nakuha yung sagot. Galing ni Jesus, binalik tayo sa original design na dapat hindi maghiwalay. O nga naman, Pero, meron sila ngayong, talino rin sila. Sabi nila, bakit pinag-utos sa amin ni Moises na magbigay ng kasulatan ng pagpapaalis at hiwalayan ang babae? Saan po nanggaling to? Yun pa rin, sa Deuteronomy 24. So, sabi kasi doon, tutuloy ko na po, sabi doon, kung mag-asawa ang isang lalaki, ngunit dumating ang panahon na ayaw na niya sa babae dahil may natuklasan siya ritong hindi kaaya-aya, at gumawa siya ng kasulatan ng paghihiwalay, ibinigay ito sa babae at pinalayas ito sa kanyang pamamahay, yun po yung certificate of divorce. Or written document po yun. Ang tawag nila dyan, GET, G-E-T. Gusto niyo pong malaman kung ano nakasulat doon? Sige, basahin ko lang po sa inyo para may idea tayo. Ano bang nakasulat dito sa certificate of divorce na to? Simple lang po, ang nakalagay doon, and now I do release, of course, na-translate na to sa English, and now I do release, discharge, and divorce you to be on your own so that you are permitted and have authority over yourself to go and marry any man you desire. So, ibig sabihin po, yung certificate of divorce na yon, yung GET na tinatawag, ay protection dun sa babae na dinivorce. Ibig sabihin, kasi pag wala siyang certificate of divorce at siya ay nag-asawa o nagkaroon siya ng relasyon sa isa pang lalaki, yun po ay adultery. At alam po natin na ang punishment sa adultery ay kamatayan during that time. So para hindi po maagrabyado ang babae at pwede pa siyang mag-asawa uli, pwede siyang bigyan ng certificate of divorce. So that's a legal process during their time through Moses na pinapayagan ang divorce. So ibig sabihin, kung may natuklasan siya ritong hindi kaaya-aya, pwede siyang bigyan ng certificate of divorce. So in other words po, dalawa ang klaseng divorce sa Old Testament na pinapag-usapan nila sa New Testament ni Jesus at ng mga Pharisees. Yung una, dinivorce mo lang ng walang certificate. Kumbaga, illegal yun. Ibig sabihin, hindi tamang proseso yun. Kasi yung lalaki, okay siya, walang problema. Kasi nga, ang mga batas nila noon ay favorable sa mga lalaki. At hindi masyado po, konti lang ang mga rights ng mga babae during that time. Alam niyo po kung bakit? Naalala niyo yung message natin last Sunday? Di ba? Yung babae, ang desire niya is pangunahan yung kanyang asawang lalaki. Pero ang may authority sa kanya ay ang asawang lalaki. So malaging may conflict. So, in a way, para makontrol yon, may authority palagi ang lalaki over the woman. Doon po nanggagaling yung batas nila na ito. It's a civil law that they had during that time. So civil po ito. Ibig sabihin, patungkol sa relasyon. Particularly na mag-asawa. So, yun po yung unang type ng divorce. Walang certificate of divorce. Yung babae, hindi siya pwedeng mag-asawa. Kawawa naman siya. Okay? Ngayon, ang mga babae po during that time, very dependent sa man. Kasi nahirapan sila maghanap ng trabaho. Hindi kagaya sa panahon natin ngayon, meron na equal opportunity daw sa mga lalaki at babae. So yung pwedeng trabahuhin ng lalaki, pwede na rin trabahuhin ng mga babae. Pero during that time, wala. So dependent talaga sila sa lalaki, sa resources, sa pagkain, in fact. So kawawa po yung mga babae na walang certificate of divorce dahil hindi sila pwedeng mag-asawa ulit. At kung sila ay mag-asawa, ang penalty doon ay adultery. Ang crime nila is adultery. Ngayon, the second type of divorce is a divorce na merong certificate.
Ayan. So, yan po ang context ulit nun, no? Nung kanilang second question. So, pagpatuloy ka lang para kumpleto yung idea natin nung law nila during that time. Verse 3, at hiniwalayang muli matapos bigyan ng kasulatan, ibig sabihin po, pag nag-asawa ulit daw yung babae, kung ang babaeng hiniwalayan ay mag-asawa sa iba, kasi nga legal to, di ba? Legal process. Ibig sabihin, pwede siya mag-asawa. At hiniwalayan muli, kawawa naman to. Siguro dahil may sunog na naman yung niluto niya na pagkain. O kaya hilaw naman. Kanina sunog, ngayon parang hindi luto. Hiniwalayan muli nung pangalawang asawa. Matapos binigyan na naman siya ng kasulatan, no, ng paghihiwalay. O kaya namatay, no, yung kanyang asawa, yung kalawang asawa, at paalisin rin ito sa kanyang pamamahay. No, ito po yung tension. Ito po yung conflict. Ito po yung parang contradictory dun sa kanilang batas. Ang babae ay hindi na maaaring pakasalan pa ng kanyang unang asawa. So, ibig sabihin, yung original niya na asawa, yung unang nagbigay ng certificate of divorce, hindi na siya pwedeng bumalik pa dun sa kanya ulit. Bawa, nagkainlaban ulit sila, nakita ulit sila, nagkagustuhan ulit sila, hindi na pwede. So, in a way, again, parang protection nga naman yon, no, dun sa babae kasi it gives now the rule na hindi mo pwedeng basta-basta i-divorce yung inyong asawa. Tapos babalikan mo rin pala. No, pag nakaisip ka o nalungkot ka o nakitaan mo ulit ng kagandahan or whatever reason, asawahin mo siya ulit, hindi na. Ang babae ay tuturing ng marumi. So magiging kasuklam-suklam kay Yahweh kung papakisamahan pa nito ang babae. Kasi ang pinaparusahan dito yung lalaki. Hindi ninyo dapat dungisan ang lupaing ibibigay niya sa inyo. So, ganun po ang nanggagaling. Diyan po nanggagaling. Yan po ang background context ng mga Pharisees. Kaya, sabi ni Jesus sa kanila, sumagot siya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso ay pinayagan kayo ni Moises na hiwalayan ang inyong mga asawang babae. So sinasabi dito ni Jesus, etong law na to hindi galing kay God directly. Galing ito kay Moises. Civil law ito. Hindi ito divine law, kagaya ng 10 Commandments. Sabi niya, pinayagan kayo ni Moises na hiwalayan ang inyong mag-asawang babae. Subalit, binalik ulit ni Jesus sa simula, nung pasimula, ay hindi ganun. Sinasabi dito ni Jesus na mas higher si God compared dun sa law na ginawa ni Moises. So in other words po, talagang ang pag-aasawa, ang design ni God ay permanence. No, yun yung sinasabi ni Jesus. Pero dadako siya sa exception. Bakit? Kasi sa panahon na yon, nangyayari ang divorce, left and right. Sa panahon na to, sa New Testament, nangyayari pa rin yung divorce, left and right. And by the way po, 50% ng divorce, at least sa Amerika, okay, ay nangyayari sa Christian churches. Ibig sabihin, kalahati ng population, kung ng member ay, let's say, 100, kunyari, 50 doon ay mag-undergo ng divorce or nag-undergo ng divorce or mag-undergo later on ng divorce. And in fact po, sa atin pong statistics, halos the same. Ang pinagkaiba lang sa atin, magastos. At wala ho tayong divorce. So anong sabi ni Jesus? At sinasabi ko sa inyo, ang sino mang makipaghiwalay sa kanyang asawa, maliban dahil sa sexual na immoralidad or pakikiapid at mag-asawa ng iba ay nangangalon niya. So it's a crime kung makikipaghiwalay except sa sexual immorality. So, in a way, in a sense, sinasabi ni Jesus, parang tama itong si Shammai. No, na ang idea ng Deuteronomy 24 ay patungkol lamang sa sexual na immoralidad. Ngayon, ano po ang sexual immorality? Tingnan natin, ano ba tong idea na to?
no? Ang sexual na immoralidad ay hango po yan sa Greek word na porneia. Diyan po galing yung salitang pornography. No? Porneia. Ito po ay isang malawak na termino na tumutukoy sa anumang uri ng labag sa batas na pakikipagtalik. Ibig sabihin po niyan, it's sexual intercourse, pakikipagtalik outside the bounds of marriage. Yun po ang sexual immorality. In other words po, fornication, no? Or adultery. Kasi ang adultery is may asawa pero nagkakaroon siya ng sexual relation sa ibang babae or ibang lalaki. So yun po ang sexual na immoralidad. Ngayon, isa pong tanong, paano po yung pornography? Kasi di ba galing dyan yung salitang pornography. Ang pornography po kasi ay isa lang ang nagkakasala doon. Yung nanonood lang ng pinoportray yung sexual intercourse. Pag sinabi hong sexual na immoralidad, dalawa ang involved dyan. 2 or more. Ibig sabihin, sa pornography, siya lang. Doon sa sexual immorality, may kasama siya doon. No? So yun po ang mga labag sa batas na pakikipagtalik. Ibig sabihin, sex outside marriage. So kung hindi po dyan ang dahilan ng divorce or paghihiwalay, yun po ay adultery. So the first exception is sexual immorality. Isa po itong kasalanan na sumisira sa covenant, sa tipan. Nilalabag nito ang pagiging isang laman. No, dapat kasi one sila one flesh. Kaso itong si spouse, si husband, or si wife, ay meron pang another flesh. So hindi na po yon 1 plus 1 equals 1. Ano na yon? 1 plus 1 plus 1 equals 0. 0 na po kasi mabibreak po yung covenant. Mazizero siya. Nilalabag nito ang pagiging isang laman at malalim na sinisira ang bigkis ng pag-aasawa. Ang sex po kasi is God's design for married couples para patatagin yung kanilang relasyon sa bawat isa. Yung kanila pong physical intimacy, yun po ang binigay na regalo ng Diyos sa mag-asawa na ma-enjoy nila ang experience nito at supposed to be ipagpapatibay po niya yung kanilang samahan. So nasisira po ang covenant ng sexual immorality. Ngayon po, ang lahat ng mananampalataya ay tinatawag na magpatawad. Di po ba? Di ba? Forgiveness. Pwede ho tayong magpatawad. No? Ngunit, ang pagpapatawad ay hindi po nangangahulugang manatili sa isang relasyon na patuloy na winawasak. Bakit po? Kasi ho, minsan or kadalasan, yung kahit isang act lang ng sexual immorality would cause enough damage sa mental being ng babae, lalo na po ang babae. At magkakaroon po siya ng tinatawag na traumatic experience. At totoo din po ang tinatawag na post-traumatic stress disorder, PTSD. At tuwing mga may eksena po na magti-trigger sa babae na maaalala niya yung sexual immorality ng kanyang asawa, pwede po siyang matrigger na awayin yung kanyang asawa o kaya matrigger po siya na mawalan ng pag-asa. Minsan humahantong po ito sa depression. Ito po yung tinatawag na traumang hindi nakikita. So minsan hindi po ito simpleng selos lang
o hindi drama lamang. Dahil po kapag may pagtataksil, nababago ang utak at nag-iiba ang pakiramdam ng seguridad. Nawawalan po ng security yung babae. So, ano pong usual nangyayari? Nagiging vigilant yung babae, mapaghinala. At dahil doon, minsan nagkakaroon ng tension sa pag-aasawa. Kaya nga po, ang tungkulin ng iglesia ay hanapin ang pagkakasundo kung may pagsisisi at pagbabago. Ikalawa po ay pag-abandona. Medyo bibilisan ko po ng konti dahil napaka-bilis ng oras dito. Ba't ang bilis ng oras pag pag ako nagpipreach, ang bilis. Kulang ang oras palagi. So ano po ang ikalawa na exception? Ang ikalawa po ay abandonment. No? Pag-aabandona. Okay. Ano naman po ito? Si Pablo po, sinagot ni Pablo yung mga katanungan ng mga mananampalataya sa Korinto. May mga nagtatanong kasi kung nararapat ba silang makipaghiwalay sa kanilang asawang hindi sumasampalataya. Ibig sabihin, ito naman, ang context naman nito, unbeliever, yung kanilang napangasawa or unbelieving spouse. Maari na pareha sila noon na unbeliever, kaso siya, yung isang spouse naging believer, yung isa hindi pa rin. O kaya, from the start, believer yung isa, unbeliever yung isa. Inutusan silang manatili. Subalit kung ang hindi mananampalatayang asawa ang kusang umalis at tumalikod sa tipan ng pag-aasawa, ang mananampalataya ay nagiging malaya. Yun. So tingnan po natin ang 1 Corinthians 7 verse 15. Ngunit kung ang hindi sumasampalataya ay humiwalay, unbelieving spouse, hayaan siyang humiwalay. So let it be. Sabi nga sa Frozen, let it go. Sa mga ganitong kalagayan, ang kapatid na lalaki, ito kapatid ha, ibig sabihin co-believer o babae ay hindi alipin. Alipin ng ano? Alipin ng marriage. Kasi yung marriage is a bond. No? So yung isa na umalis na, masaya na siya sa buhay niya. Pero yung naiwan, yung offended spouse, malungkot kasi naghihintay siya doon. Ano ba? Babalik ba siya? Ano bang gagawin ko sa buhay ko? Hirap na ako. Wala pa akong pagkain. No? Kasi again, resources ulit to. Na issue. Tinawag tayo ng Diyos sa kapayapaan. Ayun. So, ito naman yung point no, na ang babae na believer or ang lalaki, pwede rin kasi ito sa lalaki, bagamat po ang konteksto ay tumutukoy sa isang mananampalatayang may asawang hindi sumasampalataya, maaari rin po ito kasi iangkop sa isang mananampalataya pero huwad. Ibig sabihin, false believer. Why? Kasi po, ang isang tunay na Kristiyano, tunay na may pagkakilala sa Diyos, pagkatakot sa Diyos, hindi po niya iiwan ng basta-basta ang kanyang asawa. So, ibig sabihin, sa salita po na ginagamit namin sa law, ito po ay ang tinatawag na res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. The act of abandonment speaks for itself na siya ay hindi tunay na mananampalataya. So, pwede po itong sabihin na, believer ako, pero yung act of abandoning ay hindi po yon gawain ng isang tunay na may relasyon sa Diyos, pagkatakot at pag-ibig sa Diyos. So sa kabilang banda, itunuturing ng ilang iglesia ang verbal at physical na pang-aabuso bilang anyo ng pag-aabandona. Ibig sabihin po, hindi limited lang to sa abandonment, pwede din tong verbal o physical abandonment o kaya abuse, even extending to economic abandonment. Ibig sabihin, hindi na siya magsusuporta sa kanyang pamilya. Kasi nga naman, pag umalis na siya physically, wala na siyang support na ibibigay. So, ang pag-aasawa ay hindi lugar ng pagkaalipin. Dito po, dapat, ang nag-i-initiate kasi nito ay yung unbelieving spouse. Okay? So, kailangan siya ang mag-initiate. No? Importanteng element po yon. So, ang pag-abandona ay hindi lang physical. It may include abuse, verbal, at even economic abuse.
No? So ang pag-asawa po ay hindi lugar ng pagkaalipin. Kapag iniwan ng asawang hindi mananampalataya ang tipan, ang covenant, ang mananampalataya ay hindi na nakatali. Yun ang sinasabi dito ng 1 Corinthians chapter 7. Sa maraming pastoral na sitwasyon, ito ay hindi lang pisikal, dahil hindi po maiwasan ang alitan sa pag-aasawa sapagkat ang lalaki at babae ay parehong makasalanan. Ngunit ang pagkawasak ng tipan ay kailanmay hindi naging disenyo ng Diyos. So ano pong second point? Muling pag-aasawa or remarriage. Ang tanong tungkol sa divorce, kung may question tayo sa divorce, ay hindi po mahihiwalay sa tanong patungkol din sa muling pag-aasawa. No? So sana ang reason ay hindi para mag-asawa ako ng bago. Dahil nakakita ako ng mas maganda. Kung ang diborsyo ay naganap sa batayang biblical, ano nga po yun? Sexual immorality, o kaya ang abandonment, no? Ang inosenteng asawa ay hindi tinatawag sa isang buhay na patuloy ng pagkaalipin sa marriage bond. Ang kalayaang ipinahayag ng kasulatan ay kalayaang pumasok sa bagong tipan ng pag-aasawa sa Panginoon. So kailangan po in the Lord pa din. Itinuturo mismo ni Jesus na kung ang diborsyo ay dahil sa pakikiapid o sexual immorality, ang kasunod na pag-asawa ay hindi itinuturing na pangangalunya ng Panginoon. Yun din po yung essence nung Matthew 19:19. Kasi sabi doon, kung ang paghiwalay ay naganap dahil sa sexual na immoralidad, ang kasunod na pag-aasawa, so may expectation na mag-aasawa muli, ay hindi na ito tinatawag ng Panginoon na adultery or pangangalunya. Bakit po? Ibig sabihin, ito ay legal na process. Question, kailangan ba dyan ng certificate of divorce? Well, contextual po yun dahil hindi naman po sinabi, pero ang sinasabi lang po dyan, hindi kailangan ng certificate of divorce kapag ang rason, ang ground ay sexual immorality. Ipinahiwatig ng sugnay ng exception na kapag ang tipan ay nasira dahil sa pakikiapid, ang inosenteng asawa ay hindi na moral na nakagapos sa patuloy na kalagayan ng paghiwalay. Kasi nga po, pag walang certificate of divorce, adultery yun pag nag-asawa siya ulit. Pero ito, kahit wala akong certificate of divorce, dahil ito ay dahil sa sexual immorality, pwede ho silang mag-asawa at hindi po ito adultery. Gayon din ay pinahayag ni Pablo na kapag ang hindi mananampalatayang asawa ay tumalikod sa pag-asawa, ang mananampalataya ay hindi na nasa ilalim ng pag-alipin. So hindi na po siya alipin. No? Anong ibig sabihin ng hindi na alipin? Ang pagiging hindi alipin ay nangangahulugang pinalaya mula sa bigkis ng pag-aasawa. No? Hindi na siya slave nung marriage. Hindi po siya slave nung asawa niya, by the way, pero ang turing sa kanya parang slave. Pero hindi po yon. Ang mananampalataya ay hindi tinawag sa pagkaalipin ng tipan, kundi upang mamuhay sa kapayapaan ni Kristo. In other words, pwede ho siyang mag-asawa muli. Ngunit, ang kalayaang ito ay hindi po kailanman pinahintulot para sa magaan o walang pananagutang pakikipag-ugnayan. Inilalagay ng kasulatan ang muling pag-aasawa sa ilalim ng paghahari ni Kristo. At yung ikatlo po na patungkol sa remarriage, sa 1 Corinthians 7:39, ang context naman nito, namatay yung kanyang asawa. Okay? So pag namatay po yung kanyang asawa, malaya siyang mag-asawa ng sino mang kanyang ibigin, ngunit sa Panginoon lamang. So ibig sabihin, nandun pa din po yung design ni God patungkol sa marriage, which is for a lifetime. So ang muling pag-aasawa ay dapat pa ring magpakita ng orihinal na layunin ng Diyos sa pag-asawa, which is permanence. Hindi ito pagtakas sa nakaraan, kundi panibagong panawagan sa pagsunod kay Kristo. Sana po naging maliwanag tayo at ang stand at ang position ng simbahan natin patungkol sa divorce at sa remarriage. Ito po ay biblical na position natin pagdating sa paghihiwalay at pag-aasawang muli. At ang ikatlo po, pasensya na po, meron po mag-extend po tayo, kaya talagang bitin to. Kaya nga pagka nabitin kayo dito, mag-usap-usap na lang po tayo. No? Hindi sa korte, sa
Dito lang po tayo mag-usap. Marriage and the law of the land. Ano naman ang application nito sa atin practical na meron naman tayong batas na kung saan under tayo nun. Kasi yun po kanina, binasa natin kanina, partially or well, sa Old Testament in particular, yun po yung batas nila at least civilly, no? Sa atin naman meron. So God's design for marriage is also reflected in the legal framework of our nation. Buti na lang. No? At sana hindi po mapalitan ang definition particularly ng marriage. So pagka nagka-counseling po ako ng mga ikakasal, nung nag-aral na po ako ng batas, sinasama ko na po ito as part of my counseling. So yung mga magpapakasal, so consider this as part of that counseling. Under Article 1, Family Code of the Philippines, Executive Order Number 209, hindi ko na po kinumpleto yung definition ng marriage dahil ang point lang natin is yung first sentence. Sabi po doon, marriage, ito yung definition ng batas ng marriage, is a special contract. Kasi po kontrata ang marriage. Kaya nga 'di ba may certificate of divorce kasi merong contract, merong agreement, no? May pipirmahan si husband at si wife, tapos pipirmahan din ng solemnizing officer at saka yung mga ninong-ninang or mga witnesses. So it's a special contract. Pero hindi po siya ordinary contract kasi nga special. Ang ordinary contract is any contract entered into by any party. Ibig sabihin kahit sino pwedeng pumasok sa ordinary contract. Halimbawa, rental o kahit sino basta magbabayad ng renta at maayos ang negosyo, pwede kahit sino, no? Pero ang marriage is a special contract between a man and a woman. Ibig sabihin hindi po pwedeng man and man, hindi po pwedeng woman and woman. At sana po maging ganyan pa din ang batas natin kasi may mga sinusulong po ngayon ng mga bill sa Kongreso na palitan ang marriage definition. Pwede na ang lalaki sa lalaki at ang babae sa babae. And that is never the design of God sa marriage. Ano hong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pag ang lalaki nag-asawa ng isang lalaki o babae sa babae, hindi po yun marriage sa Diyos. At kung hindi po yun marriage sa Diyos, yun po ay isang adultery or yun po ay isang kasalanan sa Diyos. So, sana pag-pray po natin na yan pa rin ang definition natin ng marriage. So, it's a special contract. Ibig sabihin po, babae-lalaki lang ang pwedeng pumasok. At hindi po sila pwedeng magbigay ng kanilang terms and condition kasi special yun. Ang nagbibigay po ng terms and condition is the law itself. So, hindi ka pwedeng sige, pasok tayo sa kasalan. Pero 1 year lang ha. Pirmahan tayo, 1 year lang. O kaya trial period muna, mga 1 month lang. Siguro, pag ayaw na natin, sige, dissolve na natin. Hindi ho. Why? Because according to the law, it's a special contract of what? Permanent union. So, biblical pa rin ho yung definition ng ating marriage under Article 1 of the Family Code because it's a special contract of permanent union between a man and a woman. Entered into in accordance with law, na ayon sa batas, for the establishment of conjugal and family life. Ibig sabihin mo ng conjugal, pagsasama sa isang bubong. So, mga kabataan, hindi kayo pwedeng magsama sa isang bubong o yung mga karamihan sa atin, hindi tayo pwedeng magsama sa isang bubong nang hindi kasal. Kasi kailangan pumasok muna sa covenant of marriage. So, illegal po, technically, ang pagsasama sa isang bubong, celebrating conjugality without marriage. Ano pa po? Establishment of conjugal and family life. Ibig sabihin, hindi pwedeng magkaroon ng anak. Kasi pag sinabing family, mother, father, child. So pwede lang, dapat, ideally, pwedeng magkaanak kung kasal lang. Yun po ang ibig sabihin ng definition natin ng marriage. Hindi ka pwedeng makipag-partner lang at magkaroon ng anak nang hindi dumaan sa kasalan. Bakit po? Kasi number 1, magulo ito. Ayaw po ng batas natin, o ayaw ng state natin na magulo ang mga tao. Anong kaguluhan yun? Number 1, hindi
pagdating sa apelido, hindi basta-basta pwedeng gamitin nung illegitimate child yung apelido nung kanyang biological father. So magkaka-issue yan sa mana later on, sa property relationship. Magkakagulo po. So ayaw ng ating family code na magulo. So dapat pumasok muna sa marriage bago magsama, conjugal, at bago magtayo ng pamilya. It is the foundation of the family and an inviolable social institution whose nature, consequences, and incidents are governed by law and not subject to stipulation. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng magbigay ng mga terms at conditions natin dun sa contract na yon. Sino lang ang pwede? Ang batas lang. Pero may exception din yan. Hindi ko nasasabihin kasi hindi naman related sa topic natin. Tanungin nyo na lang po ako next time kasi may exception po dyan. Sabihin ko na lang, prenup agreement. Ibig sabihin, bago kayo ikasal, pag nagkaroon ka ng agreement sa property relations, ito akin to ha, ito sa iyo to ha, hiwalay tayo ng mga properties ha, kahit mag-asawa na tayo ha, hindi conjugal yung property natin, pwede po yon as far as conjugal properties is concerned. Pero dapat pag-usapan niyo bago kayo mag-I do. Kasi pag nag-I do na kayo, wala na po yun. Wala na yung right na yun. Pinatutunayan ng definisyon na ito na ng biblical reality, the biblical truth, katotohanan ng pag-asawa ay permanente at isang covenant, no? Isang covenant relationship, tipan. At dahil sa realidad, however, ng kasalanan, ang batas ng Pilipinas ay nagbibigay ng mga legal na lunas. May mga remedy din. Kung sakali po na, for example, okay, just to give an idea po, pero I will not fully explain it here kasi this is not the proper venue for that. Yung batas po natin, nagbigay siya ng remedy kung sakali, kasi wala tayong divorce eh. Kung sakali, walang totoong kasalan na nangyari. Ang tawag po doon, void marriage. Best example po niyan, pag halimbawa, yung isa sa mga parties ay underage. Let's say, kunyari, 17 pa lang siya nung kinasal siya. Void po yun. Okay? Kasi hindi niya na-meet yung requisite. Ano pa po? Halimbawa, yung pinaka-common na reason, no? Yung psychological incapacity na tinatawag. O yan, hindi ko po bubuksan yung Pandora's box. Baka magtanungan tayo dito patungkol sa psychological incapacity. Kasi yun lang po ang isang paraan para ma-dissolve ang marriage, at least sa batas po natin. Psychological incapacity. Ibig sabihin po, sa simula ng kanilang pag-asawa, yung spouse na offender ay may psychological incapacity. As to the definition, kung ano yon, next time ko na lang isi-share po. Sige. Kasi marami hong mga desisyon ang Supreme Court patungkol po sa aspeto na ito. And I don't have enough time para explain yon. Kung ang ang marriage is voidable, ibig sabihin legal siya sa simula, valid siya sa simula, kaya lang along the way, okay, na-discover na may sexually transmissible disease pala to na tinago sa akin. May AIDS pala to, HIV, ganyan. Pwede yan. Pwede nating i-annul yung marriage. At pangatlo, legal separation. Ito po, legal separation, kasal pa rin sila, pero hiwalay na sila ng bahay. So, legal ang separation, kaya lang hindi pwedeng mag-asawa yung bawat isa sa kanila. Kasi subsisting pa ang marriage. Kung mag-asawa man sila, bigamous relationship yon, the second marriage will be void. So walang walang power yon, walang visa yon. Ito po yung mga psychological violence, physical violence, drug addiction, habitual alcoholism, na-discover mo, homosexual pala yung asawa, o kaya lesbian pala, o kaya merong sexual infidelity, attempt against the life, abandonment, yun po, doon pumapasok yung mga kay Paul, no, na mga exception. So, itong mga batas po natin, hindi po niya pinapahina. May isa pa akong slide patungkol dyan. This is just to differentiate the three, but this is best explained siguro in a time na meron tayong oras. So sa declaration of nullity, like psychological incapacity, the bond never
existed. Sa annulment, pwedeng i-dissolve. Based on this, ang legal separation, the bond remains. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng mag-asawa. So the laws of our land do not weaken marriage. Hindi po niya pinapahina yung bisa, yung design ni God ng permanence. It upholds its sanctity while protecting, however, those whose covenant has been violated. Yan po ang balance na ginagawa ng ating batas. So application po, mabilis na lang to. Number 1, sundin ang disenyo ng Diyos para sa pag-aasawa. That's it. No? So bago tayo mag-asawa, alamin natin ano bang design ni God dahil ang pag-aasawa ay isang permanenteng tipan. Di ba? Laging sinasabi ng mga nakatatanda, hindi ito parang pagkain na pwede mong iluwa anytime na gusto mo. No? So, kasi pag nilunok mo na yon, pwede mo pa daw iluwa. Dapat itong alagaan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, panalangin, pagsisisi, at araw-araw na grace or biyaya. At yan po yung dapat nagmamanifest between the husband and the wife. No? So sa atin po na may asawa, ipagpatuloy natin na sundin ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. Permanent union. Pangalawa, isabuhay ang pagpapatawad na hinubog ng Ebanghelyo. No? Kasi nandun yung forgiveness. Bakit? Because we are also forgiven by God. So why not extend the forgiveness to our spouse? Sapagkat tayo ay mga makasalanang nabubuhay sa ilalim ng epekto ng pagkakahulog, ang alitan ay laging magiging bahagi ng pag-aasawa. Naalala niyo po yon, yung desire ng woman is for her husband and yung husband will rule over the woman. So lagi pong may conflict dyan. Kaya kailangan natin ng love is patient, love is kind, love is gentle, love is blind. Ay, hindi po yung kasama. Erase po. Love does not rejoice in faults or sin. No, hindi po siya doon nagre-rejoice. Ang pagpapatawad ang paraan upang ang pag-asawa ay mapanatili at maibalik. So pag nagkasala ang isang spouse, forgive. However, kung sakali, may forgiveness na, na-forgive na. Kaya lang, hindi na pwede kasi iniwan na siya. O kaya grabe na yung trauma nung effect nung sexual immorality. Then, number 3, hanapin ang kapayapaan na may karunungang biblikal at ayon sa batas. Last resort po natin ang separation or ang annulment or ang dissolution ng marriage. Yan ho ang position natin sa simbahan. Last resort po yan. Kapag may sexual na immoralidad, ayon po kay Jesus, o pag-abandona, ang mananampalataya ay hindi tinawag sa pagkaalipin. Ibig sabihin, pwede nating i-dissolve ang marriage para pwede ulit siyang mag-asawa ulit. Naglaan ang Diyos ng mga paraan mula sa kasulatan at mula sa batas para sa proteksyon at kapayapaan. Yan po ang sovereignty ni God. Inalaw niya na merong exception na ma-break ang covenant between the husband and wife under the 2 exceptions na pinag-aralan natin. Iwan ko po kayo ng isang tula. Pamagat ay tipan, awa at kapayapaan. Sa utos ng Diyos, ang sumpay ginawa. Isang laman, pusong pinag-isa. Larawan ni Kristo, tapat niyang sinta, tipang mula sa langit ang nagmula. Ngunit sa pagkahulog, tayo'y lumayo. Ng bigkis ng Diyos ay sinira ng tao. Kinapupuotan niya ang sumpaang napunit sa pusong taksil na dusay sumapit. Ngunit kung sa pita ang tipan ay nasira, pita po is lust, no? O ang di mananampalatayay kusa ng nawala, ang salitay kapayapaang handog sa bihag, sa gapos ng pagkaalipin, wakas ang pagkabihag. Muling itinatawag ng biyaya ang puso, kay Kristo ay ingatan ang sumpaang totoo
hanggang bawat tahanan ay mapuspos ng sinta, tandang biyaya ng Diyos na dakila. Tayo po lahat ay tumayo at manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa oras na kami ay nagkatipon-tipon upang pag-aralan ng inyong salita. Salamat, Lord, sa inyong biyaya. Ang biyaya, Lord, ng pag-iisang dibdib, ang magkaroon ng kabiyak, magkaroon ng companion, magkaroon ng asawa. At napakarami, Lord, advantages ng merong asawa. Ngunit, aware po kami na dahil sa kasalanan, ang pagsasamang ito ay maaaring magkaroon o maging paraan upang magkaroon ng sakit or magkaroon ng pagkakasala o magkaroon ng pain at suffering between the husband and the wife. Dahil kami po ay makasalanan. Kaya nga po, humihingi kami ng inyong biyaya na ingatan ang bawat isa sa amin na mahulog sa temptasyon. At ito ay mangyayari lamang kung kami ay merong ugnayan sa inyo. Kami ay merong tunay na takot at pag-ibig sa inyo. Kung kami ay tunay na merong pagkakilala sa inyo na siyang Diyos, nakakaalam ng lahat, at nagbibigay ng parusa at consequence sa mga aming mga kasalanan at aming mga pagkakamali. Kaya Lord, tulungan niyo po kami dahil sa inyo lamang biyaya, ito ay kaya naming malampasan at kaya naming hindian at talikuran at iwasan. At Lord, sa amin mga may asawa, dalangin ko ang inyong protection, ang inyong pong pagpapala, upang ito ay lalong tumibay at hindi po magkaroon ng pagkawasak. Dahil ito po ang inyong disenyo sa pag-aasawa. Sa mga kakilala namin o kung kami man ito, na dumaraan kami sa ganitong pagsubok, dalangin po namin ang inyong wisdom at ang inyong comfort din, Lord. Na hindi po madali sa bawat isa sa amin na ito ay maranasan. Kaya nga po dalangin namin na kami ay inyong tulungan o i-connect sa mga tao na pwedeng tumulong sa amin. Magbigay ng tama at biblical na counsel at gabayan kami, guide kami kung paano mariresolve ang mga marital conflicts na siguradong nangyari o mangyayari pa lamang sa aming mga marriages. At sa mga Lord, mga wala pang asawa, dalangin ko po ang inyong wisdom na paghandaan ito. At sa mga nabalo, Lord, dalangin ko din ang inyong comfort. And if it is your will for them to remarry, then make it clear to them. But if it's not, Lord, it's okay. We know that you are sufficient. Kayo po ay sapat. At ang aming relasyon sa inyo ay sapat upang kami ay magkaroon ng tunay na kasiyahan, tunay na kapayapaan. At dalangin ko, Lord, na sa pagpapatuloy namin ng aming pamumuhay bilang inyong mga anak, dalangin namin na ma-reflect po namin ang love, ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na sumusunod sa inyo, at ang pag-ibig na may takot at pagkakilala sa inyo. At sa aming mga marriages, Lord, kayo ang mabigyan ng papuri at mabigyan ng karangalan at kadakilaan. Sa aming pong paglabas
kami po ay inyong pagpalain at bigyan ng encouragement. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless us all po and see you again next Sunday.